Isang tahimik na gabi sa Maynila. Si Manny Pacquiao, nakagagaling lang sa isang matinding pagsasanay, ay nagpa siyang magmaneho pauwi. Walang mga bodyguard, walang konvoy, walang marangyang kotse. Si Manny lang na nakasakay sa isang simpleng sedan, nakasuot ng simpleng Hawaiian shirt at pawis na nakadikit pa rin sa kanyang balat. Mas gusto niya ang buhay ng ganito, mapagkumbaba, mahinhin at hindi ipinagmamalaki ang katanyagan at kayamanang kaakibat ng pagiging isang 8 Division World Champion. Tahimik ang mga kalye hanggang sa kumislap ang pula at asul na mga ilaw sa kanyang rear view mirror. Tumulog ang sirena ng pulis na nag-uutos sa kanya na huminto. Dahan-dahang inihinto ni Manny ang kotse sa gilid ng kalsada, ang mga kamay ay nakahawak sa manibela. Hindi siya nag-aalala. Wala siyang itinatago. Para sa kanya, ito ay isang regular na pagsusuri lamang, ngunit hindi ito tinrato ng opisyal na lumabas ng patrol car ng ganoon. Ang pagtingin. Mabigat ang kanyang paglalakad at agresibo ang kanyang ekspresyon. Paglapit sa bintana ni Manny, sumigaw siya, lisensya at rehistro. Agad na sumunod si Manny, iniabot ang kanyang mga dokumento ng may paggalang. Heto po. Opisyal, sabi niya sa karaniwan niyang malumanay na tono. Bahagyang sumulyap ang pulis sa kanila. Bago naniningkit ang mga mata. Anong ginagawa? Morito na ganyan ang suot. Mukhang kahina-hinala kayo, kumurap si Manny. Nagulat, ngunit kalmado. Pauwi na lang ako galing sa pagsasanay. Sa halip na humupa, lalong lumala ang puot ng opisyal. Yumuko siya palapit, matalas ang boses. Nagsasanay? Ha? Sa tingin mo ba bobo ako? Ang mga taong katulad mo ay laging may dahilan. May ilang naglalakad na huminto sa bangketa at nanonood. Halata ang tensyon. Nanatiling nakikita ni Manny ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kilos ay magalang. Ang mga taon ng disiplina sa loob ng ring ay nagturo sa kanya ng kahinahunan sa ilalim ng pressure. Gayunpaman, hindi ito ang uri ng laban na nakasanayan niya. Nakikipagtulungan ako, Ginoo, pantay na sabi ni Manny. Hindi na kailangan ng agresibo. Ngunit hindi. Nakikinig ang opisyal. Umatras siya, ang kamay ay nakapatong malapit sa kanyang holster, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Lumabas ka ng kotse. Ngayon, ang tahimik na gabi ay naging mapanganib. Nagsimulang magtipon ang mga tao. Natumba ang mga telepono at nagre-record. Wala pang nakakaalam na ang lalaking tinatrato na parang suspect ay si Manny Pacquiao, ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Isang buhay na alamat. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang kayabangan ng opisyal na ito ay magbabalik sa hindi inaasahang paraan. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, pagsisisihan ng opisyal na ito ang pagtutok ng kanyang armas sa maling tao. Mas lalong naging matalas ang tono ng opisyal at mas lalong nagbabanta ang kanyang galaw sa katawan. Dahan-dahang binuksan ni Manny ang pinto ng kanyang sasakyan, lumabas. Nang may kalmadong katumpakan, nakataas ang mga kamay na sapat lamang ang taas upang ipakita na wala siyang tinatago. Ang world champion na nakaharap na mga higante sa ring ay tahimik na nakatayo ngayon sa gilid ng isang madilim na kalye. Tinatrato na parang isang karaniwang kriminal. Iunat ang iyong mga braso. Alisin ang laman ng iyong mga bulsa. Tumahol ang pulis, naglalakad sa harap ni Manny na parang nakapagdesisyon na siyang may kasalanan sa isang bagay. Sumunod si Manny nang walang pagtutol. Hindi siya naroon para magsimula ng gulo. Alam niya kung gaano kabilis ang mga sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng pag-ikot kung ang pagmamataas ay makakasagabal. Nanatiling matatag ang kanyang tinig. Opisyal, ibinigay ko na sa iyo ang aking lisensya at rehistro. Uwi na lang ako. Pakiusap, hindi. Ito ang kailangan. Ngunit ang kanyang mahinahong mga salita ay tila nagpalala lamang sa
Pagkapuot ng opisyal. Huwag mo akong sabihin kung paano gagawin ang aking trabaho. Galit niyang sabi, sabay tulak pabalik sa kanya ng mga dokumento ni Manny nang hindi man lang tumingin. Mga lalaking katulad mo na lumabas ng ganitong gabi. At ganyan ang pananamit mo, wala kang ginagawa. Naamoy ko na. Sa kabilang kalye. Nagsimula nang magtipon ang mga taong nakasaksi. Ipinarada ng isang delivery driver ang kanyang motorsiklo at sumandal dito. May recording ang kamera ng telepono. Nagbulungan ang isang grupo ng mga estudyante. Nanlaki ang mga mata sa nakitang tensyonadong pagtatalo. Si Manny, na alam ang pag-usbong ng karamihan, ay nanatiling kalmado. Sumulyap siya sa paligid ng maikli na parabang pinapanatag ang mga taong nanonood na maayos siya. Bago ibinalik ang kanyang mga mata ng mahinahon sa opisyal. Lubos akong nakikipagtulungan. Ulit niya. Hindi mo ako kailangang takutin. Nakatikom ang panga ng pulis. Humakbang siya palapit, halos mapangahas. Kay Manny. Sa tingin mo ba ay mababa ang tingin mo sa akin, ha? Sa tingin mo ba ay mas mataas ka sa batas? Nabasag ang kanyang boses sa galit. Hindi. Natigilan. Si Manny. Ang kanyang mga taon ng pagsasanay ang nagpatigas sa kanya sa pananakot. Sa loob ng ring, tinitigan niya ang mga mapanganib na mandirigma sa planeta. Ang agresibong opisyal na ito ay wala. Kumpara sa mga gabing iyon sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw sa arena. Ngunit alam pa rin ni Manny na hindi ito laban sa boxing. Isang maling galaw dito ay maaaring magdulot sa kanya ng mas malaking pinsala kaysa sa isang laban. Itinulak ng opisyal ang isang daliri sa dibdib ni Manny at bahagyang itinulak. Paatras siya. Napasinghap ang mga tao. Nang marinig, ilang tao ang sumigaw, relax ka, opisyal, at itigil mo na ang panggugulo sa kanya. Ngunit, hindi sila pinansin ng pulis. Lumakas ang kanyang tinig, sinusubukang igiit ang panginibabaw. Isa pa lang at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Ito. Naiintindihan mo ba ako? Tiningnan ni Manny siya ng diretso sa mata, hindi nang may galit, kundi nang may tahimik na kumpiyansa ng isang lalaking alam ang sarili niyang lakas, kapwa pisikal at moral. Nirerespeto ko ang iyong posisyon, sabi niya, mahinahon ang boses, ngunit hindi natitinag. Ngunit, dapat mag-iba ang respeto. Ang nag-iisang linya na iyon ay tila nagpasiklab sa mga tao. Mabilis na kumalat ang mga bulong. Lumapit ang telepono. Paulit-ulit na inuulit ng mga manonood online ang mga salitang iyon sa loob lamang ng maikling panahon. Muli. Gayunpaman, hindi napansin ng opisyal ang bagyong nakapalibot sa kanya. Ang kanyang focus ay kay Manny lamang at sa kanyang sariling pinalaking otoridad. Umatras siya. Ang kamay ay mapanganib na kumakapit sa kanyang holster. Ang tensyon ay pumutok na parang kuryente. Natahimik ang karamihan. Pinigilan ng mga nakasaksi ang kanilang hininga, takot sa maaaring mangyari. At pagkatapos sa isang mabilis na galaw, ang kamay ng pulis ay humawak sa armas. Nakakita ka na ba ng isang taong inabuso ng otoridad? Magkomento sa ibaba kung saan mo ito pinapanood. Sa sandaling hawakan ng opisyal ang pistola. Nagbago ang paligid. Ang mga bulungan ng karamihan ay naging hinal at matinding iyak. Hinila ng mga ina palapit ang kanilang mga anak. At ang mga nakasaksi ay likas na umatras. Habang nakatutok ang kanilang mga telepono. Sa nagaganap na kaguluhan, hinila ng opisyal ang baril mula sa holster nito. Itinutok ito ng direkta sa dibdib ni Manny Pacquiao. Kumikinang ang mga ilaw sa kalye mula sa bariles ng mga armas. Ang presensya nito ngayon ay kumukuha ng atensyon ng lahat. Sa lugar. Sa lupa, sumigaw ang pulis. Nabasag ang kanyang boses, hindi
ng kontrol kundi ng matinding galit at takot. Ang reaksyon ni Manny ay hindi inaasahan ng sinuman. Hindi siya nagpanik. Hindi siya sumigaw. Hindi man lang siya natigilan. Dahan-dahan. Maingat, itinaas niya ang dalawang kamay. Nakabuka ang mga palad. Kalmado ang kanyang tindig, matatag ang kanyang ekspresyon. Pareho ang focus na. Dala niya sa isang laban para sa kampeonato. Ngayon lang. Hindi na ito isang kalaban sa harap niya. Ito ay isang lalaking may badge at baril na bubulag ng sarili niyang pagtatangi. Opisyal, malumanay na sabi ni Manny ang kanyang tono. Ay may kasamang respeto at otoridad. Hindi ako lumalaban. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit ang mga mata ng pulis ay mabilis na lumingon. Humihigpit ang kanyang hawak. Huwag mo akong sabihin kung ano ang kailangan kong gawin. Lumuhod ka na ngayon. Sumabog ang karamihan. Sobra na yan. Sigaw ng isang lalaki. Sumigaw ang isa pang babae. Nakatutok ka ng baril sa kanya nang walang kwenta. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Manny. Sumulyap siya sandali sa mga nakamasid, bahagyang umiling, tahimik na sininyasan silang huwag makialam. Mas naiintindihan niya ang panganib kaysa kahit kanino. Isang biglaang galaw mula sa kanya o mula sa karamihan at kayang hilahin ng opisyal na ito ang gatilyo. Sa likuran niya, isang batang lalaki ang humihila sa damit ng kanyang ama. Bumubulong, tay, hindi ba si Manny Pacquiao yan? Mabilis siyang pinatahimik ng ama. Walang katiyakan, ang mga mata ay nakatuon sa nakakakilabot na labanan. Binabaan ni Manny ang kanyang tinig, mabagal at maingat na nagsalita. Ibinigay ko na sa iyo ang aking mga dokumento. Nakikipagtulungan ako. Pakiusap, nagkakamali ka. Ngunit lalo lamang tumigas ang pagmamalaki ng opisyal. Muling tumaas ang kanyang boses, umalingaw-ngaw sa mga kalapit na gusali. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba ay espesyal ka? Sa tingin mo ba ay kaya mong makipag-usap para makatakas dito? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag hindi mo ako nirerespeto. Ang mga tao ay hindi mapakali. Dose-dosenang mga telepono ang nagre-record ngayon. Kumakalat na ang mga live stream sa social media. Sa totoong oras, libu-libong manonood ang malapit ng makasaksi sa nangyayari. Isang babae sa harap ng karamihan ang nagsimulang umiyak. Nakapatong ang mga kamay na parang nagdarasal. Pakiusap po, opisyal, pagmamakaawa niya. Wala siyang ginagawang masama. Si Manny, naramdaman ang tumitinding takot, ay bahagyang gumalaw. Hindi patungo sa opisyal, kundi patungo sa katahimikan. Itinuwid niya ang kanyang likod. Nakataas pa rin ang kanyang mga kamay at nagsalita. Nang mas malakas sa pagkakataong ito para marinig ng lahat. Hindi ako isang banta. Hindi ako armado. Nakatutok ka ng baril sa isang inosenteng lalaki. Ang mga salitang nakuha sa dose-dosenang mga telepono ay parang kulog. Sa unang pagkakataon, nag-atubili ang opisyal. May kislap ng pagdududa sa kanyang mukha. Ngunit, mas lalo siyang itinulak ng kanyang ego. Sa tingin mo ba ay hindi ako babaril, singhal niya habang humahakbang pasulong ng isang nakakapangilabot. Nagsigawan ang mga tao. Sa galit, may ilan na sumigaw para sa numero ng badge ng opisyal. Ang iba naman ay sumigaw para tumigil siya. Ang pressure ng mga mata, mga kamera at mga boses ay nagsimulang lumapit sa lalaking may baril. Gayunpaman, hindi kailanman gumalaw si Manny. Ang kanyang disiplina na hinasa mula sa mga taon ng pagboboksing ay nagpanatili sa kanya na nakapirmisa. Perpektong tindig ng kontrol, hindi ng agresibo kundi ng pagtitimpi. Siya ay humarap sa mga knockout, hiwa at bali ng buto. Ngunit, iba ang laban na ito. Hindi ito tungkol sa kaligtasan sa ring. Ito ay tungkol sa kaligtasan sa kalye.
Parang walang katapusan ang katahimikan sa pagitan ng mga sigaw. Bawat segundo ay umaabot sa kawalang hanggan. At pagkatapos mula sa kung saan sa kaibuturan ng karamihan, isang boses ang sa wakas ay sumigaw. Nang malinaw at sapat ang lakas para marinig ng lahat. Teka, hindi ba't si Manny Pacquiao yan? Kumalat ang mga salita na parang apoy. Lumingon ang mga ulo, nanlaki ang mga mata, at nagsimulang magbulungan. Ang boksinggero. Hindi pwede. Siya yan. Si Pacman. Nag-iba ang tingin ng mga tao, ang enerhiya ay nagbago mula sa takot patungo sa pagkilala. Ang opisyal na nakatutok pa rin sa kanyang armas ay walang ideya kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit malapit na siyang maalala ng mundo. Sa sandaling mawala ang pangalan sa mga tao, kumalat ito na parang apoy. Si Pacquiao yan. May sumigaw, hindi pwede, ang world champion. Siya yan, si Manny Pacquiao. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bulong-bulungan ay nauwi sa isang koro ng kawalan ng paniniwala at galit. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga leg, itinaas ang kanilang mga telepono pataas at tinitigan ang lalaking nakatayo. Nang mahinahon at nakataas ang mga kamay. Ang pamilyar na mukha, ang hindi mapagkakamalang tindig. Ang pagpapakumbaba sa kanyang tindig. Walang pagkakamali. Siya yon, sigaw ng isang teenager. Iyan ang kampiyon ng bayan. Ang realisasyon ay nagpainit sa karamihan. Ang opisyal ay nakatutok ng isang baril sa hindi lamang basta tao, kundi kay Manny Pacquiao. Alamat ng boksinggero, pambansang bayani, at isa sa pinakamagalang atleta sa mundo. Humampas ang mga hingal sa mga nanonood. May ilang taong nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan, ang kanilang mga boses ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Manny, Manny, Manny. Bahagyang humina ang hawak ng opisyal sa armas. Tumingin siya sa paligid, nalilito sa biglang kaguluhan. Ngunit sa halip na ibaba ang baril, siya ay napangisi, sinusubukang muling kontrolin ang sitwasyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi siya higit sa batas. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpalala ng apoy. Sumabog ang karamihan. Sa alak. Higit sa batas. Mas marami na siyang nagawa para sa bansang ito kaysa sa magagawa mo, sigaw ng isang lalaki. Sumigaw ang isa pa, pinapahiya mo ang iyong sarili, opisyal. Nanatiling tahimik si Manny, kalmado ang kanyang ekspresyon. Tumanggi na hayaang diktahan ng galit ang kanyang mga aksyon. Sa loob, ramdam niya ang bigat ng sandali, ang kanyang reputasyon, ang kaligtasan ng kanyang pamilya, ang mga mata ng isang buong bansa. Nagmamasdan. Gayunpaman, tapat sa kanyang karakter, hindi niya ginamit ang kanyang katanyagan bilang kalasad. Hindi siya sumigaw ng, kilala mo ba kung sino ako? Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan o katayuan. Hinayaan niyang magsalita ang mga tao para sa kanya. Isang babaeng umiiyak ang lumapit sa pinangyarihan. Nanginginig ang kanyang boses. Opisyal, si Manny Pacquiao yan. Nagtayo siya ng mga tahanan para sa mga mahihirap. Pinapakain niya ang mga nagugutom. Nakikipaglaban siya para sa amin sa loob at labas. Nito, lumakas ang mga hiyawan, lumalaki. Na parang mga alon. Manny, Manny, Manny. Namula ang mukha ng pulis na mumula sa pagkadismaya. Ang kanyang kamay sa kumibot ang baril, nagpapakita ng kanyang nerbiyos. Hindi na niya. Kontrolado na niya ang sitwasyon. Ang otoridad na sinubukan niyang gamitin ay nawala, napalitan ng hindi maikakailang kapangyarihan ng pagkilala. Gayunpaman, nabulag ng kanyang sariling kayabangan, nagpatuloy siya. Wala akong pakialam kung siya ang presidente. Sinusunod niya ang mga utos ko, angil niya, ang boses ay nagpapanik dahil sa pressure. Ang irony ay hindi nakaligtaan ng mga tao. Mapait na tumawa ang mga tao, tinutuya ang kanyang kamangmangan. Ipinalabas ng live ng mga telepono ang komprontasyon. At libu-libong manonood ang nag-type ng galit sa mga comment section.
Hindi ba alam ng pulis na ito na tinutukan niya ng baril si Pacquiao? Nag-viral ito ngayon. Gayunpaman, tumanggi si Manny na mag-escalate. Nagsalita siya nang mahina, parang isang guro na pinapakalma ang isang magulo na estudyante. Ang respeto ay ibinibigay sa bawat opisyal, hindi lang sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa mga tao ng sandali. May bigat ang mga ito, umaalingaw sa hangin ng gabi, mas malakas kaysa sa anumang chant o protesta. Ngunit ang opisyal na nakulong ng kanyang pride ay hindi umatras. Namumula ang kanyang mga buko-buko. Sa paligid ng baril, ang kanyang mga mata ay lumilingon sa pagitan ni Manny at ng nag-ugong na mga tao. Tumitindi ang pressure sa bawat segundo at ang kapaligiran ay nakakagulat. Ang buong kalye ay parang huling round ng isang kampeonato laban. Maliban sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi isa pang boksingero. Ito ay ang injustice. At si Manny, na tunay na anyo, ay nakatayo ng matangkad sa gitna nito, mapagkumbaba ngunit matatag. Ang mga bulong ng pagkilala ay naging mga sigawan at ang enerhiya ng mga tao ay nagpapabago mula sa takot patungo sa galit. Ang pangalan ni Manny Pacquiao ngayon ay isang kalasad na mas malakas kaysa sa anumang sinturo ng titulo. Ngunit gayunpaman, tumanggi ang pulis na makita ito. At sa susunod na sandali, ang kalmado ngunit malakas na tinig ni Manny ay magbabago ng lahat at ang kapit ng opisyal sa kontrol ay magsisimulang magiba. Ang mga sigaw ay umalingaw sa kalye, tumatalbog sa mga dingding ng kalapit na mga tindahan at mga gusali ng apartment. Manny! 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 Dose-dosenang mga telepono ang itinaas, live streaming sa libo-libo. Ang mukha ng opisyal ay basang-basa ng pawis ngayon, ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang hawak nito ang pistola, siya ay nakulong sa gitna ng isang bagyo na sarili niyang ginawa, ngunit ang kanyang pagmamataas ay pumigil sa kanya na sumuko pababa. Gayunpaman, si Manny Pacquiao ay nakatayong parang bato, ang kanyang mga kamay ay nakataas pa rin, ang kanyang dibdib ay patuloy na tumataas at bumababa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa opisyal. Siya ay nakatanggap ng mga suntok mula sa mga lalaking doble ang laki sa kanya. Siya ay lumaban sa mga bali na tadyang at mga duguan. Nahiwa. Ngunit ang kanyang kinakaharap ngayon ay isang ibang uri ng labanan, isa na nangangailangan hindi ng mga kamao, kundi karunungan. Sa wakas, nagsalita si Manny. Ang kanyang boses ay matatag, malalim at mapag-utos na pumuputol sa kaguluhan na parang isang kampana. Opisyal, sabi niya, bawat pantig ay sinasadya. Wala akong ginawang mali. Nakikipagtulungan ako sa'yo. Ngunit ginagamit mo ang iyong badge upang magbanta na hindi magpoprotekta. Sumigaw ang karamihan bilang pagsang-ayon. Tama. Makinig sa kanya. Ibaba mo ang baril. Natigilan ang pulis. Sandali, nayanig sa mahinahong pagsuway ng boksingero. Gayunpaman, sinubukan niya itong itago ng galit. Huwag mo akong sermonan. Sa tingin mo, isa kang uri ng bayani. Hindi. Nilakasan ni Manny ang boses niya. Hindi niya kailangan ang kanyang pagkakalma ay sarili nitong sandata. Isang bayani. Malumanay niyang sagot. Sino ba ang gumagalang sa iba? Ang isang lalaking nakauniporme ang dapat maging unang magpakita ng respetong iyon. Muling sumiklab ang damdamin ng karamihan. Palakpakan, hiyawan, at sigawan ng suporta ang pumuno sa kagabihan. Lalong lumakas ang mga hiyawan. Respeto. Respeto. Lalong gumuho ang otoridad ng opisyal. Sa bawat segundong lumilipas. Sumigaw. Pasya pabalik, tumahimik ka. Ngunit pumutok ang kanyang boses. Ipinapakita ang kanyang takot.
Ang kanyang kamay na may baril ay nanginginig na ngayon na bihag ng dose-dose ng mga kamera. Dahan-dahang humakbang si Manny, hindi patungo sa baril, kundi patungo sa katotohanan. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang kamay. Maingat pa rin, ngunit sapat na upang ipakita ang kontrol sa sandali. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung sino ako, matatag niyang sabi. Dahil hindi mahalaga kung ako ay isang kampiyon o isang estranghero. Walang taong karapat-dapat na nakatutok ang baril sa kanya. Nang walang dahilan. Ang mga salita ay parang isang knockout na suntok. Napasinghap ang mga tao pagkatapos ay mas malakas na naghiyawan kaysa dati. Hindi lamang nila sinusuportahan si Manny Pacquiao, ang boksingero. Sumusuporta sila sa likod ni Manny na lalaki, ang simbolo ng dignidad na naninindigan laban sa pang-aabuso. Nabasag ang kahinahunan ng opisyal. Naninikip ang kanyang mga labi. Nanginig ang kanyang mga mata ng may kaba. Halata na nanginginig ang kanyang sandata. Mukhang hindi siya isang figura ng otoridad at mas isang lalaking nakulong ng kanyang sariling pagkamayabang. Ibaba mo ang baril, sigaw ng isang nakatambay. Sumabay ang iba. Ang kanilang mga boses ay parang isang daluyong. Ibaba mo. Ibaba mo. Hindi inalis ni Manny ang tingin sa mga opisyal. Hindi niya itinaas ang kanyang mga kamao. Hindi gumawa ng agresibong hakbang. Nanatili lamang siyang nakatayo sa ilalim ng matibay na presensya ng isang world champion na humarap sa takot ng hindi mabilang na beses at hindi kailanman yumuko dito. Dapat niyong protektahan ang mga taong tulad nila, sabi ni Manny habang tumatango patungo sa mga tao. Hindi sila tinatakot. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Kahit ang mga pulis na nahihirapang huminga ay maririnig sa mga paghinto sa pagitan ng mga awit. Sa sandaling yon, nagsimulang magbago ang takbo ng sitwasyon. Ang mga tao ay hindi natakot sa mga opisyal. Ang opisyal ay takot sa mga tao at sa mahinahong lalaking nakatayo sa harap niya na ang mga salita ay mas malalim kaysa sa anumang suntok. Hindi itinaas ni Manny Pacquiao ang kanyang kamay. Gayunpaman, kakalabas lang niya ng pinakamalakas na suntok ng gabing iyon. Ang labanan ay parang walang katapusan, bawat segundo ay umaabot sa kawalang hanggan. Kalmado at matatag si Manny, nanginginig pa rin ang baril ng opisyal sa pagitan nila. Palakas ng palakas ang hiyawan at sigawan ng mga tao. Punong-puno na ngayon ng mga tao ang kalye. At mula sa malayo, muling tumunog ang mga sirena. Isa pang patrol car ang huminto, kumikislap ang mga ilaw nito sa mga dingding. Dalawa pang opisyal ang lumabas, nagmamadaling lumapit sa pinangyarihan. Opisyal Santos, tawag ng isa sa kanila. Anong nangyayari dito? Bahagya silang sinulyapan ng torpe na pulis. Backup, singhal niya. Lumalaban ang lalaking ito. Nakokontrol ko na ito. Pero kitang-kita sa boses niya ang kanyang pagkataranta. Ngunit hindi tumingin ang mga backup officer kay Santos. Nakatuon ang kanilang mga mata kay Manny. Ang kanyang pamilyar na mukha ay naliwanagan ng malupit na mga ilaw sa kalye. Ang kanyang kalmado, ngunit mapang-utos na presensya ay hindi mapagkakamalan. Teka, bulong ng isang opisyal na lalaki ang mga mata. Si Manny Pacquiao pala yon. Natigilan ang pangalawang opisyal sa kalagitnaan, hindi makapaniwalang nakaguhit sa kanyang mukha. Nagbibiro ka? Iyan ang Pacquiao, ang kampiyon ng mundo. Sumabog ang mga tao sa pagkumpirma. Siya nga. Nakatutok. Ang baril kay Manny Pacquiao. Parehong backup officer ang sumugod, ang isa ay nakataas ang mga kamay kay Santos. Ibaba na ang baril. Mukhang natigilan si Santos. Ano ang pinagsasabi mo? Siya lang ba? Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Sigaw ng backup officer, nanginginig ang boses sa galit. Iyan si Senador Manny Pacquiao, ang kampiyon ng bayan. Tinutukan mo siya ng baril.
Ang mga salita ay parang kulog na dumagundong sa hangin. Mas malakas. Ang dagundong ng mga tao kaysa dati, kinukuha ng mga telepono ang bawat segundo. Namutla ang mukha ni Santos na parang multo. Nanginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. Nang tumama sa kanya ang katotohanan. Hindi lang niya binabantaan ng isang sibilyan. Nakatutok ang baril niya sa isa sa mga pinakaginagalang na atleta at pampublikong figura sa mundo. Gayunpaman, lumaban ang kanyang pagmamataas. Wala akong pakialam kung sino siya, nauutal niyang sabi. Walang nakatataas sa batas, Manny, kalmado gaya ng dati, bahagyang ibinaba ang kanyang kamay at sinabi. Sa kanyang matatag na tono. Totoo yan. Opisyal. Walang nakatataas sa batas, kahit na ang mga gumagamit nito ng mali. Sumabog ang karamihan sa hiyawan. Tama. Sabihin mo sa kanya, Manny. Sa sandaling iyon, isa sa mga backup na opisyal ang pumasok, hinawakan ang braso ni Santos. Ibigay mo sa akin ang armas ngayon. Utos niya. Hindi. Lumaban si Santos nang inibabaw ang takot. Ngunit ang isa pang opisyal ay mabilis na gumalaw sa likuran niya, inaagaw ang baril mula sa kanyang pagkakahawak. Sa isang mabilis na galaw, ang armas ay bumagsak sa bangketa. Sinipa palayo ng isa pang bota. Ang karamihan ay nagkagulo. Nanginginig ang mga telepono sa mga kamay ng mga tao. Habang sila ay sumisigaw at naghihiyawan. Ang dating kinatatakutan na opisyal ngayon ang pinipigilan. Naaresto ka. Dahil sa maling pag-ugali at pananakot sa isang sibilyan, deklara ng backup officer. Ipinihit ang mga braso ni Santos sa likod niya. At pinuputol ang mga posas. Ang pagkakita sa mayabang na pulis na nakaposas ay nagdulot ng pagkagulat ng kasiyahan sa mga tao. Mas malakas na isinigaw ng mga tao ang pangalan ni Manny kaysa dati. Ang ilan ay sumigaw ng hustisya, hustisya. Hustisya. Gayunpaman, hindi. Nagdiwang si Manny. Ibinaba na lang niya. Nang lubusan ang kanyang mga kamay, marahang pinunasan ang mga ito at tumingin ng bahagya bilang pasasalamat sa mga backup officer. Hindi pa rin nabasa ang kanyang kalmadong kilos kahit minsan. Sa buong pagsubok. Habang si Santos ay itinutulak sa likuran ng patrol car. Nag-zoom in ang mga kamera. Ang dating dominanteng opisyal na yon ay mukhang pagod, pawis na tumutulo at mga matang nalulungkot. Ang mismong karamihan na sinubukan niyang intindihin. Pinapanood na ngayon ni Midate ang kanyang pag-alis ng may kahihiyan. At sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo si Manny Pacquiao, ang lalaking hindi nangailangan ng mga kamao o titulo o kahit ng kanyang katanyagan para manalo sa laban na ito. Kalmado, dignidad at respeto lamang ang kanyang ginamit. Kinabukasan, ang eksena ay naging imposibleng baliwalain. Ang video ng isang nanginginig na opisyal na nakatutok ang kanyang baril kay Manny Pacquiao ay bumaha sa internet. Na-post sa Facebook, Twitter, TikTok, at mga site ng balita sa buong mundo. Milyon-milyon na ang nakapanood ng clip. Kalmadong nakatayo si Manny, nakataas ang mga kamay habang inaabuso ng isang lalaking nakauniporme ang kanyang kapangyarihan. Kumalat ang mga headline. Binulot ng baril ng pulis si Manny Pacquiao. Nahuli mula sa boxing ring hanggang sa hustisya sa kalye. Nagpakita si Pacquiao ng kalmado sa ilalim ng bala. Pinatunayan ng kampiyon ng bayan na natatalo ng dignidad ang pang-aabuso. Umaapaw ang mga seksyon ng komento sa galit at paghanga. Ito ang dahilan kung bakit siya hindi lamang isang kampiyon sa ring kundi pati na rin sa buhay. Maaari sana niyang isigaw kung sino siya. Ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Tapos na ang karera ng pulis na yon. At nararapat lamang. Naglabas ng pahayag ang departamento ng pulisya sa loob ng ilang oras. Kinumpirma nila na si opisyal Santos ay naaresto dahil sa maling gawain. At isinailalim sa investigasyon. Hindi namin kinukonsinti ang pang-aabuso sa otoridad. Ang pahayag ay nagsasabing walang sinuman, anuman ang katayuan,
ang dapat tratuhin ng ganito. Pinupuri namin si Senador Pacquiao para sa kanyang kahinahunan sa insidenteng ito. Ngunit, habang nag-aapura ang mga opisyal na natiling tapat si Manny sa kanyang sarili. Hindi siya nagmayabang, hindi nagpagalit, hindi man lang humingi ng parusa. Sa halip, ginamit niya ang spotlight upang magpalaganap ng mensahe. Sa isang press conference ng araw na yon, tumayo si Manny sa harap ng mga mikropono, suot pa rin ang kanyang simpleng damit pang gym, na tahimik ang silid habang siya nagsasalita. Marami na akong nalabanan sa buhay ko sa loob at labas ng ring. Kagabi, humarap ako sa ibang uri ng laban. Hindi gamit ang mga kamao, kundi pasensya. Hindi para sa isang titulo, kundi para sa paggalang. Tumigil siya, ang kanyang boses ay matatag at sinadya. Nagpapasalamat ako sa mga taong nakasama ko na nagtaas ng kanilang mga boses. Ngunit gusto kong ito ay higit pa sa akin. Ang nangyari kagabi ay nangyayari sa marami pang iba araw-araw. Mga taong hindi kinikilala, mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Karapat-dapat din sila. Sa dignidad, galit na sumulat ang mga reporter habang kumikislap ang mga kamera. Nagpatuloy si Manny, ang otoridad ay hindi ibinibigay upang magbanta. Ito ay ibinibigay upang maglingkod. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ka, sa kung ano ang iyong isinusuot o sa kung anong pangalan ang kilala ng mga tao. Ang respeto ay para sa lahat. Ang clip ng kanyang talumpati ay naging kasing viral ng konfrontasyon mismo. Muling naipost ito ng mga kilalang tao, atleta, at mga pinuno sa buong mundo na tinawag ang pagiging mahinahon ni Manny na isang masterclass sa dignidad. Nagpadala ng mga mensahe ng pakikiisa ang mga tagahanga mula sa iba't ibang bansa na nagpapatunay na ang kanyang impluensya ay umabot ng higit pa sa boxing. Samantala, naharap si Officer Santos sa pampublikong kahihiyan. Ang kanyang larawan na dinala palayo na nakaposas ay naging paksa ng hindi mabilang na mga meme. Habang ang ilan ay kinutya siya, itinuro ng iba ang seryosong aral. Ang kayabangan at pagtatangi ay sumira sa kanyang karera sa loob ng wala pang 1-0 minuto. Ngunit si Manny, bumalik siya sa pagsasanay kinabukasan. Walang kasama, walang spotlight, pareho lang ang disiplina, ang parehong pagpapakumbaba, ang parehong focus na nagdala sa kanya mula sa kahirapan patungo sa world champion. Para sa kanya, ang insidente ay hindi tungkol sa paghihiganti o katanyagan. Ito ay tungkol sa paggamit ng isang masakit na sandali upang bigyang liwanag ang hustisya. Ang mga taong dating natatakot sa trahedya ay naalala na ngayon ang kanyang kahinahunan. Ang kanyang mga salitang, ang respeto ay dapat magdulot ng parehong pamumuno, ay naging isang sigaw online. Ang mga poster, hashtag, at maging ang mga mural ay lumitaw kasama ang mga mismong salitang iyon. Tapos na ang laban. Nanalo si Manny hindi gamit ang kanyang mga kamao, kundi sa kanyang pagkatao. Kung naniniwala kang ang respeto at hustisya ay nasa lahat, ay type ang hustisya sa mga komento at mag-subscribe para sa mas makapangyarihang mga kwento ng katapangan at dignidad.